Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede po ba natin batiin ang ating mga kapatiran? Kung minsan hindi po natin na-appreciate yung dating kinaugalian natin sa ating Catholic faith na ano pong sinasabi natin pag nagbabatian tayo? Peace be with you. Hindi po ito galing sa Catholic faith lamang, kundi pwede rin po natin itong i-practice because ang peace ng Panginoon na nasa atin ay ipapasa natin sa iba. Pwede po ba natin sabihin sa ating kapatid, peace be with you? Kita nyo, nakag-giyomi na. Nais ko pong makibukas po kayo sa akin sa aklat ng Efeso. Ephesians chapter 2, verse 10. Second slide, Kuya Jovan. Meron po tayo dito sa ating slide. Sabay-sabay po natin basahin. Ready? Go. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Gusto niyo po bang marinig sa Tagalog? Buksan po din po natin sa Efeso, Kapitulo 2, talatang 10. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Purihin at pagpalain ng Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Ngayon pong umagang ito ay gusto ko mag-share ng konting history ng aking buhay. Madalas ko pong nababanggit sa inyo, ang ilan ay hindi naniniwala na lumaki po akong mahiyain. Kaya ako mahiyain sapagkat ang pananaw ng maraming tao sa ganda ay wala sa itsurang pisikal na nasa akin. Para sa Pilipino, kailangan kapag maganda, matangos ang ilong, unat ang buhok, makinis ang balat, na habang lumalaki ako sa eskwelahan, nakita ko na hindi ako ganon kaganda sa inaasahan ng lipunan natin na dapat ay standard ng kagandahan. At yun na yung naging dahilan sa akin upang maging mababa ang tingin ko sa sarili ko. At ang isa sa malaking naging epekto sa akin nung ako'y maliit na maliit pa lamang, yung aking balat. Sapagkat ang akin pong balat, sa magandang terminology, ay mayroon po akong skin asthma. Sa Tagalog, may gales. Yan. Galisin po kasi ako nung bata. Napakarami kong sugat. So ito yung nagbibigay ng lalong hiya sa akin na humarap sa tao dahil nahihiya ako sa itsura ko, nahihiya ako sa balat ko. At nung ang aking ama ay naging pastor, may kahalong, paano ko ba sasabihin? Pastor ang tatay ko, pero dati siyang maraming pera, pero nung nagpastor siya, nawalan siya ng pera. Nawalan ng hanap buhay na dating nakakahiga kami sa pera. Ngayon, naghahanap na ng pamasahe para makapunta sa Bible study. And as a child, hindi ko kayang abutin isipin na mayaman ng Diyos, pero financially, hindi lamang na ibibigay sa amin yung aming pangangailangan, kundi bilang isang bata, gusto natin, meron pa tayong ibang gusto. So yung economic status ay naka-add sa aking paglaki ng pagiging mahiyain ko. And much more than that, nung ako po tumuntong sa grade 6, at napunta ako from grade 2 to grade 5, nasa pilot section po ako. Pero sa pilot section, siguro kulelat ako. Kaya pagdating ko ng grade 6, kailangan magdagdag ng section. Napunta po ako sa lower section, which is section 2. Pagdating ko po sa section 2, ako yung pinakamatalino. Kasi section 2 po eh. Nakaka-relate ba kayo? Ayan. So, to make the very long story short, when I was in grade 6, nakaranas ako ng pangalipusta, hindi lamang ng aking mga kaklase,
kung hindi ng aking guro. Dahil pagdating ko sa section 2, ako'y pinakamatalino, so mataas ang tingin sa akin ng mga kaklase ko, o Melanie, ikaw ang maging president. Naging president ako ng classroom. At pagkatapos nun, dahil president ako ng classroom, kailangan mag-eleksyon ng presidente sa buong eskwelahan, ako rin po yung naging kandidato sa pagiging presidente ng buong eskwelahan sa the United Methodist Christian School. At galit na galit po yung mga pilot teachers, yung mga advisors ng mga first section, kasi all out ang support nung klase namin at yung mga dati kong kaklase from grade 2 to grade 5 na nasa pilot section, may support din sa akin. So alam nyo po, every afternoon, every lunch, sinusugod po ako nung isang teacher sa pilot section para duru-duruin at sabihin sa akin, ganyan ba ang presidente ng classroom? Hindi marunong mag-ayos ng classroom? At lalo tumindi po yung galit sa akin ng mga teachers na ito nang nanalo po ako sa history ng Taytay United Methodist Christian School, nagkaroon ng presidente na galing sa Section 2. So, in short, nanalo po akong presidente. Pero alam niyo, sabi ng guru sa akin, ano bang magagawa niyan? Section 2 naman yan. Wala namang alam niyan si Melanie Andres. Hindi naman marunong yan eh. Pero, ito po'y nag-add sa akin ng lalong pagbaba ng tingin ko sa akin sarili. But I would remember my teacher, hindi ko man siya advisor, ang pangalan niya ay Teacher Lydia. Lumapit siya sa akin at sinabi niya sa akin, Melanie, susuportahan kita sa pagiging presidente mo, may mga sumusuporta sa iyong mga guro, tutulungan ka namin. So, tinulungan po ako ng mga guro doon sa mga section 2 na mga advisory class para i-boost yung aking tiwala sa akin sarili. At the same time, meron pa rin pagbatikos ng iba. Pero alam nyo, bilang isang bata, nagkaroon ito ng marka sa akin. It's either maging mababa ang tingin ko sa akin sarili o maitaas ko yung aking sarili dahil sa sinasabi ng ibang tao sa akin. Ba't ko po sinishare ang lahat ng ito sa inyo? Kung minsan akala natin yung mga ganitong pangyayari from our childhood experience ay baliwala lamang. Pero yung akala natin, yung pagiging inferior sa Tagalog ay mababa ang tingin sa sarili na nagsisimula, hindi lamang ito nagsisimula dahil meron nangyari sa atin sa ngayon, kung hindi simula pagkabata natin, meron tayong pinagdadaanan at walang bata ang nagnanais na mawalan siya ng halaga. Nawawala o bumababa yung tingin natin sa sarili natin sapagkat ang tingin natin wala tayong silbi, wala tayong magaling na magagawa at hindi tayo kahit kailan naging mahalaga sa ibang tao. Pero alam niyo po ba, walang ipinanganak na may mababang tingin sa sarili. Pero bakit napakarami sa atin ngayon ang baba ng tingin natin sa ating mga sarili? Hindi po ito humility. Yung mababang tingin sa sarili natin, yung inferiority complex, ay hindi ito nanggagaling na basta ka nalang ipinanganak na mahiyain ka. Usually, ito po ay nade-develop from our childhood and most especially, ang malaking contribution dito ay walang iba kung hindi yung loob ng ating tahanan. Ganito man yung naranasan ko from my childhood, malaking bagay sa akin kung paano ako pinalaki ng aking ama at ng aking ina, na ito yung sinasabi ng ibang tao sa'yo, ito ang paningin ng mga kaibigan mo sa'yo, pero ito ka, anak. Why? Kasi ito yung sabi ng salita ng Diyos sa'yo. Parents, makinig kayong maigi. Yung opinion ninyo ay malaking bagay para sa inyong mga anak. Ano man ang sabihin ng mga tao sa mga anak ninyo, pero kung kayo ay magbi-build up, kayo yung magtatatag sa inyong mga anak, hindi sila basta madadala at hindi sila basta matitinag. Kaya kinakailangan bilang isang magulang ay matutunan natin kung paano ba mag-relay ng message sa ating mga anak. Ano ba yung dapat nilang malaman? Yung bang mga napapanood nila ay dapat lahat yan ay kanilang paniwalaan? Diba? Sabi po sa mga pinapanood natin, striktong patnubay ng magulang ay kinakailangan. Pero anong ginagawa ng magulang? Pinababayaan lang. I remember when I was growing up, kapag nanonood kami ng TV, ang laging sasabihin sa akin ng daddy ko, pelikula lang yan ha, hindi yan ang totoong buhay.
Pero anong nangyayari sa atin ngayon? Kung ano yung napapanood natin sa soap opera, kung ano yung nakikita natin sa media, yun yung nagiging pamantayan ng dapat maging ako at yun ang aking mga buhay. So ano pong nangyayari kung nagiging mababa ang tingin ng isang tao sa kanyang sarili? Number one na nagko-contribute nito, yung environment and most especially ang mga magulang, ang loob ng tahanan. So nagkakaroon ng damage. At paano natin nalalaman kung ang buhay ng isang tao o ng isang bata ay nadadamage? Una, ang dami niyang gusto na hindi naman niya kailangan. Check? Marami ba kayong gusto na hindi niyo naman kailangan? Makikita niyo pa lang sa mga bata, nagsisimula na yan. Meron ugali ang mga bata na nakabase yung kanilang pagkatao sa sasabihin ng ibang tao at hindi sa sasabihin ng Diyos. Yan po yung mga damages niyan. Check? Gusto natin kung ano sasabihin lang ng ibang tao, what matters? Kung ano yung sasabihin ng tao, pero hindi nagmamatter ang sasabihin ng Diyos. O maaaring nakasalalay ang ating mga buhay o buhay ng mga bata doon sa satisfaction na ibibigay ng mundong ito imbis na mag-establish ng relationship sa ating Diyos na siyang makapagbibigay ng totoong satisfaction sa ating buhay. Yung mga hinahanap natin sa ating buhay ay hindi natin ito makita doon sa Panginoon kundi hinahanap natin sa mundong ito. These are the threefold damages na nagagawa kung tayo ay nagkakaroon ng inferiority complex. So anong responsibilidad ng mga magulang? What are your responsibilities as parents? It is your responsibility na anuman yung lumalabas sa inyong mga bibig will be able to build up your child. Kung anuman yung nakikita ng inyong mga anak sa media, responsibilidad ng mga magulang na ipaliwanag kung totoo ba yan o maaari ba yan mangyari o iyan ay talagang pelikula lang. Diba? Speak your opinion and your words of encouragement. Mga magulang, ano bang sinasabi natin sa ating mga anak? Wala kang kwenta, tamad ka, wala kang silbi, hindi ka na naging 100, lagi na lang 99. Diba? Yan ba yung mga laging bukang bibig na mga nanay sa kanilang mga anak? Hindi ba dapat patatagin natin ang ating mga anak doon sa pressure ng sanlibutan, sa pressure ng mundong ito, na kailangan manindigan sila sa salita ng Diyos? So we as parents should be responsible sa word ng Panginoon. And we ourselves, kailangan ay equip sa salita ng Diyos. Amen po ba? Masakit na po ba? Sana hindi po kayo umilag, tamaan po kayo kasi tinatamaan din ako. Ano bang dapat natin gawin para mapagtagumpayan yung mababang tingin sa ating mga sarili? Kaninong opinyon ang mahalaga? Pakiramdam natin, tayo ay wala, puro tayo kakulangan, hindi tayo mahalaga, wala tayong halaga, hindi tayo magaling, hindi natin kayang magsalita ng magaling, hindi tayo talaga pinahahalagahan ng ibang tao. Where do we base our opinions? Is it on our feelings o doon sa katotohanan ng salita ng Diyos? Kung hahayaan po natin maramdaman na hindi tayo karapat-dapat, dinidinay po natin kung ano ang sinasabi ng Diyos sa atin. Kapag magfo-focus tayo sa sinasabi ng Diyos sa atin at hindi kung ano yung sinasabi ng ibang tao tungkol sa atin, tataas ang ating self-esteem. Tataas yung pagtingin natin sa ating sarili na hindi naman dahil para maging proud tayo na magaling ako, kung hindi makikita natin kung sino tayo na talagang mahina. Pero what really is amazing, sinusukat ng Diyos ang ating halaga, hindi kung ano ang meron tayo, kundi sino ang meron tayo at walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas ay nasa atin. Hindi sinusukat ng Diyos yung anong meron tayo, kung hindi ang sinusukat sa atin, nananahan ba sa atin yung Holy Spirit? Are we keeping ourselves holy and blameless sa ating Panginoon? Because sabi po sa salita ng Diyos, your body is the temple of the Holy Spirit. At paano mananahan ang banal kung nananatili tayong hindi banal? It's impossible. Sinasabi ng Diyos, anak, hindi ko sinusukat kung ano yung meron ka.
Ang sinusukat ko kung sinong meron ka. Ako bang si Jesus ay nasa iyo? Ang banal na Espiritu ang magbibigay ng comfort sa iyo, ang magbibigay ng guide sa iyo, ang magko-convict at magko-correct sa iyo ay nasa iyo. Yun ang sukatan ng Panginoon. Hindi sinusukat po ng Panginoon ano yung halaga ng performance natin. Nakatapos ako ng aking Masteral of Divinity at papunta na ako sa aking doctorate, blah, blah, blah. At pupunta pa ako sa isang katerbang pag-aaral. Why? Kasi this is my success and this is my achievements. Narating ko na lahat ng aking pag-aaral simula preschooler hanggang masteral level. Naka-display sa ating mga pader at ating mga tokador, ang ating mga trophy at medalya. Yan ba yung sinusukat natin? Our achievements and our success? Yan ba yung sukatan ng Diyos? Sabi ng Diyos, hindi niya tayo sinusukat sa performance and achievements natin. Bagkos, ang hinitignan ng Panginoon sa atin, natanggap na ba natin yung libreng regalong ino-offer niya? And what is that free gift? The gift of forgiveness of God. The gift na ibinigay sa atin yung biyaya ng Diyos, na maranasan natin yung biyaya ng Diyos, kung gaano kalawak, hindi natin kayang sukatin yung grace ng Panginoon, yung kagandahan loob ng Diyos sa atin. Hindi sinusukat ng Diyos yung halaga natin kung sino yung kakilala natin. Si paring presidente, kakilala ko yan. Kumpare ko yan yung may-ari niyan. Diba? Hindi sinusukat ng Diyos kung saan tayo nakatira. Kung anong itsura natin, kung sino yung kakilala natin, kundi ang sinusukat ng Diyos, kung tayo ba ay nakakikilala sa Kanya, sinusunod ba natin siya, at nagtitiwala ba tayo sa Kanya bilang Kanyang Panginoon, bilang Panginoon at tagasunod ng Panginoon sa Kanyang buhay. Sino bang mahalaga at kanino bang opinyon ang mahalaga para sa atin? And I want to share with you the truth, which is the Word of God. Sinabi po doon sa Ephesians chapter 2, verse 10, For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. This verse is very, very rich kung talagang iisa-isahin natin ito. At pag-aralan natin kung ano yung katotohanan ng sinasabi ng salita ng Diyos for us not to be feel yung hindi natin maramdaman yung inferiority, yung mababang tingin sa sarili. The good news, number 1, ang sabi ito, we are God's workmanship. In Greek text, ang ibig sabihin po ng God's workmanship means, next, a person, naghang. Sabihin ko na lang po sa inyo. A person of notable excellence. Ang ibig sabihin po nito, ikaw ay may mataas na halaga sa paningin ng gumawa sa'yo. Maaari ba natin sabihin sa sarili natin na hindi naman ako excellent, pastora Itsura ko pa lang, dugyot na. I don't look excellent. And I can't do excellent things. Hindi ako magaling magsalita kagaya ng nagagawa ng ilan. Hindi ito ang sinasabi ng Diyos sa atin. He calls you a person of excellence, a notable excellence because He made you. Ang Diyos ang gumawa sa atin, kaya kung ang tingin natin sa sarili natin ay walang kwenta, ang sinasabi po ng Panginoon sa atin, we are God's workmanship. At kung babalikan po natin ang salita ng Diyos, when He created the heavens and the earth, ang sabi ng Lord, it was beautiful at nasiyahan siya. And would you just imagine nung kinreate niya si Adan at si Eva, mas sinabi niyang, it was good, it was beautiful because they are created according to my image. Pinakamahalagang nilikha ng Panginoon ay tayong mga tao. So we are God's workmanship. Bakit ang baba ng tingin natin sa sarili natin? Bakit sinasabi natin, hindi naman ako excellent? Ang gumawa sa atin, super excellent. Hindi natin kayang sukatin yung kanyang kataas-taasan at kadakilaan. Tignan po natin ang sarili natin kung paano tayo tinitignan ng Diyos. A prized example of His creation. We are more than trophies sa harapan ng Panginoon. We are God's workmanship. And second, we are God's creation of you is in Christ Jesus. Ano pong ibig sabihin nito? Una, makikita natin yung God's love. Bakit po may cross dyan? Sabi po sa John 3:16, ano po yun?
gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sa English, He gave His begotten Son. Yung kanyang kaisa-isang anak na si Jesus ay ibinigay niya para ano? Para mamatay sa cross. Para sa akin at para sa iyo, na kung ikaw ay maniniwala, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. If we will really dig deeper doon sa pag-ibig ng Panginoon, and if we will look at the cross as a symbol of God's love to us, napakamakapangyarihan ng cross na iyan. Sapagkat ang cross na yan ay para sa mga kriminal, para sa masasama. At yung kabanalan ng Diyos ang umabot sa atin nang ibinigay niya si Jesus na kanyang anak upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At hindi lamang buhay na walang hanggan sa langit, kundi that we will experience yung kasaganaan ng buhay sa mundong ito. If you will believe, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pag-ibig ng Diyos ay pinakita sa atin dito na wala nang hihigit pa sa pag-ibig ng Lord. At kahit kailan hindi na bababa yung pag-ibig ng Panginoon, hindi na ito ma-extend because it is the same. Namatay na si Kristo, ibinigay ng Diyos Ama para sa atin because His love is infinite. Walang pinagmulan, walang katapusan, walang pinanggalingan, wala nang maidadagdag pa at wala nang magiging kakulangan pa. So ano pa yung ikinakatakot natin kung tingin natin sa sarili natin ay napakababa natin, kung ang pag-ibig ng Diyos sa atin will always be the same and His love for us is infinite. This is the love of God para sa atin. Pangalawa, we are God's recreation. Nung tinanggap natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay, sabi po doon sa John 3:16, kailangan natin maniwala. At ngayon na tayo'y naniniwala na tinanggap natin ang pag-ibig ng Panginoon, hindi dito natatapos ang ating buhay. Sabi po ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, kaya nga, kung sino man ang nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na, narito ang lahat ng bagay ay naging bago. Sa English, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Ano bang ibig sabihin nito? Ang bahagi ng pagiging bago natin kay Kristo. Tayo'y tumanggap kay Kristo sapagkat tayo'y kanyang binabago. Walang sino man ang tunay na tumanggap sa Panginoon na hindi nagkakaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Hindi natin pwedeng sabihin na yung born-again Christian kung walang nababago sa ating buhay. Kung hindi natin inaalaw na ang Lord baguhin ang ating mga buhay. At sinabi ni Apostol Pablo ang 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ano ba yung mga dapat ng old has gone? Yung bang mga nakaraan at nakalipas na idinikta sa atin ng ating mga magulang na maaaring nagpababa ng tingin natin sa ating mga sarili. Yung old has gone, ito yung mga kasalanan na minsan ay nagawa natin, pero nang hiningi natin to ng kapatawaran sa Panginoon, nilinis niya na ito. Bagamat yung mga kasalanan na gawa natin, hindi nakakalimutan ng ibang tao na nakamarka sa kanilang memorya. Pero the good news is, God's love washed away all our sins. That's really amazing. Hindi po ba na-amaze kayo sa pag-ibig ng Diyos? Kung paano niya tayo pinapatawad sa lahat ng ito. Kaya ang sabi dyan, the old has gone. Iwan na natin yung dati natin pagkatao, lalong-lalo na yung mga mensahe na nakaraang kasalanan, nakaraang kakulangan natin, yung pagiging mababang tingin natin sa ating sarili. Si Kristo ay ang nagbabago sa atin at kahit kailan, hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. We will always fall short of the glory of God. But if the Spirit of God ay nasa ating mga buhay, His work is nasa atin at patuloy niya tayong iaayos at babaguhin. And we will find true contentment sapagkat ang contentment na ito ay tanging sa Panginoon natin matatagpuan. Alam nyo, nakakalungkot pong isipin kung titignan natin ang society natin ngayon. Mga bata pa lamang, 7 years old pa lang, sasabihin na ng mga bata, ayoko kumain ng marami, bakit? Ayoko tumaba. Mga pamangkin ko, nagugulat ako. 7 years old, nagda-diet na ang mga bata. Kasi bakit?
ang tingin nila sa sarili nila, they should be somebody na napanunood nila. Tama? Tama po ba? Di ba? Meron tayong imahe na dapat Sino bang mga kilalang mga artist ngayon? Sa mga kabataan. Jovan Kalintina tayo. Di ba? Well, simple lang. Para sa bata, ano ang beauty para sa bata? Di ba? Ito yon, Jovan. Next, please. Yan. Di ba? Isipin nyo, 5 years old na bata ang laruan. May boobs, may hips, may lipstick. So, ang gagawin ng bata, gagayahin. Dapat diet ako, parang si Barbie lang. Yan yung standard ng beauty ng mga babae. Aware po ba kayo doon? Di ba? Yan yung nagiging standard ng beauty. Kailangan ganyan ng mata, ganyan ng bibig, ganyan ng buhok. Kaya naman gagastos ang kalibu-libong halaga para lang magmukhang Barbie. Alam nyo, nakakatuwa pong isipin, laruan yan. Pero nakakita na po ba kayo ng totoong nagpaka-Barbie? Nagpaka-rito-ritoke. At ilang dollars ang kanyang ginastos magmukha lang Barbie. Ang isa doon ay ito. May hawig. Why? Because ang baba ng tingin nila sa sarili nila at ang tingin nila, yung contentment na yon ay marireach nila pag nagmukha silang maganda. Nagmukha kayong matipuno, naging tanggap kayo ng society at magiging head-turner kayo to look that way na hindi naman talagang kayo, kailangan natin magparetoke, to do something na hindi naman talagang tayo, pinipilit natin gawin yung mga bagay-bagay na hindi tayo para lamang tayo tanggapin. Why? Kasi ang baba ng tingin natin sa ating mga sarili. Go back to the truth. Ang lahat ng ito'y kasinungalingan. And what is the truth? The truth is the Word of God. That true contentment ay higit pa sa programa na ibinibigay ng mundong ito. Hindi ko naman po sinasabing hindi natin alagaan ang ating mga sarili. Alagaan po natin. Pero sinasabi ko, yung magmukha na tayong hindi tayo-tayo, yung bang nag-makeup na tayo, mga J-Lo na itsura natin, parang si Paulo lang, di ba? Although, yun naman ay kanyang trabaho. Pero, di ba, mga tao ngayon, yung bang hindi kita nakilala, yung kaibigan mo elementary, kasi nagbago na mukha. Dati mukhang Diego, ngayon mukhang Barbie na talaga. Ibig ko po sabihin, pinipilit natin maging tayo, yung hindi naman tayo. Di ba? Yung standard ng mundong ito. But, ano man ang gawin natin, ano man ang gastusin natin, we will always feel longing for something. Kasi ang problema, hindi yung itsura eh. Ang problema, what's inside our heart and what is in our mind. Kung ano yung tingin natin sa sarili natin. God has the best self-improvement plan para sa atin. That He is totally keeping kung ano yung identity natin. Bawat isa sa inyo, tignan nyo yung katabi nyo. Kahit nanay nyo yan, hindi ikaw pwedeng maging siya. Because God made you uniquely. Hindi ka pwedeng maging si Barbie. Hindi ka pwedeng maging si Lea Salonga at si Sarah Geronimo. Kung sino man ang idol mo, no. Bawat isa sa atin, unique ang plan ng Lord. Walang isa man ang pareho sa atin. Di ba napakaganda ng plano ng Diyos para sa atin? He creates us in a positive way na gusto niya eternally lasting and completely beneficial na walang side effects tayo mararanasan kapag ang Diyos ang nag-recreate ng buhay natin. Alam mo yung siyensa, lahat man ng yan, inumin natin, may mga side effects yan eh. Pero pag ang Diyos ang bumuo ng buhay mo, walang side effects. Kapag ang Diyos ang inalaw mong kumilos sa iyong buhay, you will see yourself. I am beautiful. I am eternally beautiful. Why? Kasi habang kinikilala mo at inaalam mo yung lawak at lalim ng pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay, you will see His image that He is really beautiful, His eternal beauty. Makikita natin that I am fearfully and wonderfully and uniquely made by God. And so therefore, I am beautiful. Amen? Today, kaya ko pong ipagyabang sa inyo, hindi man nyo tanggapin o tanggapin nyo man, yan ang pinakamaganda.
Kasi ako yan eh. Thank you kung sino man po yung kumuha ng picture na ito sa NLC Binangonan. Nag-grab po ako ng picture doon. And I really love this picture. Why? Looking back from my childhood, nakita ko sarili ko ugly, walang kwenta, hindi tanggap ng lipunan, hindi tanggap ng eskwela. But when I come to know the love of God, nakita ko yung kagandahan ng Panginoon. And I have experienced how beautiful I am sa paningin ng Panginoon. Ang Diyos ang bumubuo ng ating pagkatao. Hindi natin kailangan sumabay sa uso. Hindi natin kailangan din magmukhang manang. Ang kailangan natin una, hanapin ang puso ng Panginoon at hanapin ang isip ng Panginoon ano ba yung katotohanan upang hindi tayo makorap ng mundong ito. Amen? And pangatlo, the Lord created us for good works. Yan. Napakaganda ng sinabi dito, nilikha tayo ng Diyos upang gumawa ng mabuti. Siya yung magbibigay sa atin ng kakanyahan upang gumawa ng mabuti. Sapagkat madali pong maging mabait. Alam niyo pa yung maging mabait? Wala kayong masamang gagawin sa kapwa ninyo. Hindi kayo makikialam at hindi kayo magiging pabigat sa kapwa ninyo. Ang dali pong maging mabait. Pero ang maging mabuti, you have to give. You have to sacrifice, you have to offer something na mawawala sa'yo sa pagiging mabuti mo. At sabi ng Panginoon dito, He will enable us to do good works. Sapagkat hindi talaga sa atin likas ang pagiging mabuti. Kapag ang Panginoon at ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin, bibigyan tayo ng kakanyahan magmahal sa nakakainis. Magbigay sa mga kuripot. Diba? Ang mag-spend ng time sa mga taong wala naman pakialam sa'yo. Bakit natin nagagawa yon? Because of the power of God. And that is the Spirit of God at work. Kumikilos sa ating mga buhay. Why? Sapagkat dilikha tayo ng Diyos upang gumawa ng mabuti. May plano ang Diyos para sa atin. Bago pa tayo ipanganak, may role na tayong gagampanan. May lugar na tayo sa mundong ito. Kung ang magulang mo ay hindi ka man pinlano, ang Diyos pinlano ka na bago ka pa ipanganak. Kung makikita natin yung gaano kamahal tayo ng Diyos, kung paano dinesign niya tayo, pinrepare tayo ng Panginoon para sa mabubuting gawa, makikita po natin ang ating mga sarili much more with confidence and inner assurance na walang makakapantay doon sa pinlano ng Diyos para sa atin. Yung pinlano ng magulang natin, limitado lamang. Ano bang sasabihin ng magulang natin sa atin? Minsan dapat wala kang mali. Dapat perfect ka. Dapat makipag-compete ka. Pero hindi yun ang plano ng Lord sa atin eh. Ang plano ng Panginoon sa atin, hindi maging big deal kung tayo man ay i-turn down ng mundong ito. Kasi alam natin na talikuran man tayo ng ating mga kaibigan, hindi man tayo ganap na mai-provide ng mga magulang natin yung dapat talagang para sa atin, hindi man tayo tanggapin sa ating mga trabaho dahil sa pananampalatayang meron tayo. Maging kakaiba man tayo at layuan man tayo ng ibang tao. And so what? Kung pagtawanan ka dahil sa iyong pananampalataya. So what? Kung pagtawanan ka dahil sa paninindigan mo sa iyong hanapbuhay. So what? Talikuran man tayo ng lahat ng tao. Pero kung alam natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi tayo matitinag. Because that is an assurance na hindi tayo iiwanan kahit kailan ng Panginoon. Lahat ng tao iiwanan tayo. Gaano man tayo kamahal ng asawa at anak natin, iiwanan tayo niyan. Pero ang pag-ibig ng Diyos hanggang pangwalang hanggan. Hindi tayo iiwanan. His love for us is unchanging. His love for us is divine. Hindi man tayo matanggap ng lahat ng tao. Pero kung alam natin ang Diyos ang tumanggap sa atin, hindi tayo dapat matakot. Amen? Ngayon na nakita natin ang katotohanan ng salita ng Diyos, what must we do to overcome the feelings of inferiority? Ano ba yung kailangan natin gawin? Una, sabi po dyan, basahin natin, praise God for your gifts, talents, and abilities. Nagnakaw ulit ako ng picture ni Praise Ann at saka ni Ate Beng.
Kasi, saan po natin pupurihin ang Panginoon? Pastora, anong gifts ko? Hindi naman ako parang si Pastora Sara na lahat na lang ng arts kaya. That's not my gift. Ang sabi po dito, praise God for your gifts, abilities, and talents. Kahit kailan hindi natin mapupuri ang Panginoon kung hahanapin natin yung wala sa atin at titignan natin ang ating kapwa. Why not look in the mirror, search ourselves, Lord, ano ba yung meron ako? Ang galing ko magluto. Hindi po ba kapuri-puri sa Panginoon na biniyayaan ka na masarap kang magluto? Ate Meli at Ate Yoli. Asan sa Ate Yoli? Ayun. Diba? Kapuri-puri. Hindi ba kapuri-puri si Ate Beng at si Praise Ann? Dahil sa kanilang mga ngiti? Kaya naman natin lahat ngumiti Pero hindi ba natin napupuri ang Panginoon na, Lord, thank you. Kahit may kulang akong ngipin, kaya kong ngumiti. Diba? Those are simple things na nakalilimutan natin kung ano yung gifts, abilities, and talents na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kasi why? We are too magnifying kung ano yung wala sa atin, kung ano yung meron sa iba. Pero pag titignan natin, make a list. This is your assignment. Kung ang tingin mo sa sarili mo ay napakababa, make a list of all the things you can do well. Smile, cook, makinig, ano pa ba? Yung mga simpleng-simpleng bagay na minsan hindi natin pinahahalagan. Magaling ako magkuwento, parang si Michael Villam, di ba? Isulat natin yung lahat ng yan. Ano yung meron ka? At kung ano yung meron ka, it will heal you para mawala yung bababang tingin mo sa sarili mo. Instead of seeing yourself as a failure, you began to see yourself na ako'y work in progress ng Panginoon. Hindi pa tapos ang Lord sa akin. I am a masterpiece of His creation and I am beautifully, fearfully, and wonderfully made. Pakita mo ulit yung picture ko. Joke lang. Di ba? I hope magkaroon po tayo ng confidence, hindi sa sarili natin. Confidence from God na we know who our Creator is, na nililikha niya tayo into His image. Amen? Overcome the feelings of inferiority first. Yan. Pangalawa, obey God's leading. Maging willing po tayo kung saan tayo dinadala ng Panginoon. We set goals in life. We set plans. Pero alam nyo, if you are devoting your life to God, in knowing His Word, praying, at yung mga disciplines na gusto ng Panginoon sa atin, minsan, iba yung direction ng Panginoon sa plano mo. Paulit-ulit ko nga po sasabihin sa inyo, hindi ko naging pangarap ang tumayo sa harapan ninyo at magsalita. Hindi ko naging pangarap kahit kailanman sa buhay kong maging pastor. Ayoko nga ng tatay ko pastor nung bata ako. Ayoko rin mag-asawa ng pastor. At ay lalong-lalo na ayoko maging pastor. Ito yung talagang ako yun That's me. But what amazes me is I love the presence of God. At habang kinikilala ko yung, hindi lamang yung presensya ng Panginoon, kundi yung katotohanan ng kanyang salita habang pinag-aaralan ko. Napakasarap kilalanin ng Diyos. At yung mga plano ko ay hindi nagiging plano ng Diyos. Iba ang nagiging direksyon ng Panginoon sa akin. Why? Sapagkat ang plano ko hanggang kaya lang tignan ng aking mga mata. Pero ang plano ng Diyos parang bird's eye view lang. You see the whole picture. Ayan ang gusto mo, anak, pero hindi iyan ang makabubuti sa'yo. God will direct you if you will remain in His love and trust in Him. Ano man ang plano natin, baguhin man ng Lord ang direksyon na yan, that is the highest best for us. Hindi ko man pinlano ang mangyayari sa akin buhay, pero wala akong pinagsisisihan because this is the best plan of Lord for my life. At ano man ang magiging plano pa ng Diyos sa ating mga buhay, hayaan natin siya yung mag-direct sa atin. Be willing to do kung ano yung gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Kung sinasabi natin sa sarili natin, hindi ko to kaya, mahina ako, wala akong tamang salita o wala akong galing para makapagsalita. And if God is telling you to speak, God will give you and enable you to speak when He wants to. Kapag sinabi sa iyo ng Panginoon, sabihin mo to sa magulang mo at ito yung panindigan mo sa pamilya mo.
If there are a lot of fear na nasa ating kalooban, tandaan niyo, if you will be willing to obey the leading of God, God will empower you para magawa ang lahat ng yan. At hindi po tayo kahit kailan dadalhin ng Lord sa failure. It will always be for our success. Ito na naman ang usapan. Ano ba ang ipamantayan ninyo ng success? Achievement? Accomplishment? Money? Beauty? Fame? Yan ba yung success? Kahit kailan, hindi tayo dadalhin ng Lord sa failure. He will bring us to success. And what is God's meaning of success? Success is to remain sa Panginoon. What makes us successful is kahit anong pagdaanan natin, kaya natin manindigan sa pangako ng Panginoon at harapin ang lahat ng kailangan nating harapin because we will be successful to fight over our enemy and we will be victorious because God is with us and God is in us. And the Holy Spirit will direct us where He wants us to go. That is success. Ang sabi po niya, dadalhin niya tayo upang magtagumpay sa ating mga kaaway. Sabi po doon sa 2 Peter 3:18, God will cause us to grow in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Di po ba napakaganda na tayo'y mag-i grow sa biyaya at karunungan sa ating Panginoon. Nababaguhin tayo ng Panginoon from glory to glory in His image. Choose to follow where God is leading you. Saan ba papunta ang iyong buhay? Dadalhin niya po tayo patungo dun sa pinakamaganda para sa atin. God is reminding us of His healing and comforting words kapag dumarating tayo sa pagkakataon na medyo natatakot at naguguluhan na tayo sa ating buhay. Basahin po natin ang Psalms, especially in Psalm 23. Hindi po ito nakakasawang basahin. Ang salita po ng Diyos laging bago. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng pag-asa at kalakasan. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan na sandata natin sa ating mga buhay. Sabi, the Lord is our shepherd. Kahit kailan, hindi tayo magkukulang. Kahit kailan, hindi niya tayo pababayaan. Sabi, pagpapahingahin niya tayo sa mainam na batisan sa kabila ng kaguluhan, ang Panginoon na magdadala sa atin ng rest and peace. At kung tayo man ay humantong dun sa buhay natin na tayo'y papunta na sa kamatayan, the Lord still is our good shepherd. Wala tayong ikakatakot sapagkat siya yung naggagabay sa atin. Yung pamatok niya, yung rod and staff niya, yun yung nagbibigay ng comfort sa atin. God is really an amazing God. Why not allow ourselves na sumunod kung saan tayo dinidirect ng Panginoon? Remind ourselves that He will heal us and He will comfort us at hindi niya tayo pababayaan. And last, what must we do to overcome our inferiority? Be an encourager for others. Ito pong larawan na ito ay larawan ni Teacher Karen. Nung kalingo pa siya, pero ngayon ay De Leon na. Nang nagkaroon po tayo ng apoy ng Diyos sa Binangonan, meron pong mga ilan bata ang tumanggap sa Panginoon. So at that time, nagkaroon po tayo ng follow-up dun sa mga batang tumanggap sa Panginoon. Hindi po natin sila kakilala. Pulot boys ang tawag sa kanila kasi namumulot po sila ng mga shuttlecock sa araw-araw ng kanilang buhay. This is one of the illustration na paano ba tayo magiging encouragement para sa ating kapwa. Hindi po ba kapuri-puri po yung magandang ginawa ng Panginoon sa atin? We serve God, hindi dahil lamang ito'y trabaho natin at tungkulin natin. Tayo magpapagamit sa Panginoon, hindi dahil may utang na loob tayo sa Panginoon. We serve God because we experience the abundance of life at wala nang dahilan pa kung bakit hindi tayo dapat maglingkod sa ating kapwa. Anong meron tayo? Maaari natin silang mapalakas.
Maaari natin matulungan ang ating mga kapwa. Maaaring yung paglakad natin sa ating pananampalataya ay maging encouragement sa ating kapwa. Yung pagiging tapat natin sa Panginoon, no matter how we sacrifice, kung paano tayo hindi nagko-compromise, that's encouragement for others, for your family, for your brothers, and for your sisters. As we encourage others, anong dapat natin gawin? Pray for them. Bigyan natin sila ng insight ng salita ng Diyos. At let us preach the Word of God. Alam niyo po ba what preaching means? Hindi po ito tungkol sa pagsasalita. Preaching means living the Word of God. Sometimes we don't have to speak. Kung ano lang yung nakikita sa buhay natin, that is preaching the Word of God. And proclaiming the Word of God is by speech. Alam niyo, when we grow in God, kapag nagiging encouragement tayo sa ating kapwa, nagsisimula makita natin that our confidence is in God. Na nagkakaroon ng halaga ang ating mga buhay. Madidiscover natin na meron pala tayong maibibigay. Lagi ko pong sinasabi sa inyo, as I was growing up, kung hindi lang ako masipag mag-aral, bumagsak na ako eh. Nung bata ako, sabi ko, sana may utak ako kagaya ng Kenoy kasi magaling siyang pumikap. Pero hindi yun ang binigay sa akin ng Panginoon eh. At hindi yun yung dapat kong ikalungkot. Sapagkat God gave me something na para sa akin lamang. At yun ay dapat kong ipagmapuri sa Panginoon. At dapat kong hayaan na ang Lord ang mag-direct sa akin kung ano man yung ibinigay niya sa akin. And now, alam ko na ano man yung meron ako, yun ay lahat galing sa Panginoon. Na ano man yung meron tayo, itong lahat ay galing sa Panginoon na magagawa natin ano yung sinasabi ng Diyos sa atin. Because what we have is God. That is Jesus and the Spirit of God. And we have the Word of God. We will be powerful. We will be strong enough to fight ano man yung haharapin natin sa ating mga buhay. Remember, Prophet Jeremiah. Sabi po ni Prophet Jeremiah sa Lamentations chapter 4, verse 2, if I'm not mistaken. Sabi po niya, yung daw mga Israelita, yung mga anak ng Diyos, ay tulad ng mga clay pot. Alam niyo po ba yung clay, yung palayok? Yung ginagamit natin nung araw na luto-lutuan at hanggang ngayon, may value ba yan? Diba, yung palayok, wala naman pong halaga yan eh. Palayok lang yan. Diba? Sabi po ni Jeremiah sa Lamentations, ang mga anak ng Diyos ay tulad ng palayok. Doon tayo kinompare sa palayok na luwad. Parang walang value. Pero ang kasunod sabi ni Jeremiah, pero yung significance natin is tulad ng dalisay na ginto. Fine gold. What does this mean? Tayong lahat ay mga sisidlan ng Diyos. Wala man value ang ating katawan. Kapag nakapatay ka, magkanong bayad? 30,000 pesos. Tama ba, Daddy? 30,000 pesos lang ang halaga natin, ng buhay natin. Pero ang sabi dyan, ang halaga ay tulad ng fine gold. Ano bang ibig sabihin nito? Nagkakaroon tayo ng halaga kapag ang Panginoon ay nasa atin. Hindi yung lalagyanan ang mahalaga. Ang mahalaga, ano yung nasa loob. Sino yung nasa loob. At ang nasa loob natin, if we will allow God, in the Spirit of God, na manangan sa ating mga kaloob, sa ating mga loob. What is our value? Priceless. Because God is with us. At hindi lamang ito. Ginawa tayong sisidlan ng Panginoon upang magamit din niya tayo sa ating kapwa. Madalas naririnig natin, ako'y vessel ng Lord. Yes, we are. Tayo'y mga marurupok na sisidlan ng Panginoon. Pero yung karupukan natin, ang biyaya ng Diyos ay sapat para magawa natin ano yung nais niya. Para makita natin kung sino tayo sa kanyang harapan. Para tanggapin natin ang katotohanan ng kanyang mga salita. At ibubuhos ng Panginoon patuloy ang sarili niya sa atin. O kung iaalaw natin yung lalagyanan na ito ay maging empty. If we will empty ourselves upang ang magpupuno sa atin ay ang katotohanan. Walang iba kung hindi ang Diyos.
kung sino ka sa harapan ng Diyos, kung ano ka at saan ka gagamitin ng Panginoon, hindi mo ito kayang sukatin. If you will just lead where God, if you will just obey where God is leading you. Kung mauunawaan po natin ang lahat ng ito na tayo'y anak ng Diyos, na tayo pinagtibay ng Diyos sa kanyang pamilya, malalaman po natin kung gaano tayo kaaya-aya sa kanyang harapan. And this is the last verse I want to share with you sa Romans chapter 12 verse 1 to 2. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Yan. Sabi po dyan ni Pablo, i-offer daw natin yung ating mga katawan, buhay na hain at kasiyasiya, banal at katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. Kung tayo mag-aalay ng ating buhay na ganito, ito yung tunay na pagsamba. Sapagkat ang pagsamba ay tungkol sa kung ano ang gusto ng Diyos para sa atin. Ang tunay na pagsamba ay yung buhay, yung desisyon na ginagawa natin sa Panginoon. Do not conform to the pattern of this world. Huwag na tayong makipamatok sa takbo ng lipunan nito, kundi be transformed. Paano tayo mababago? By the renewing of your mind. Na hindi ka pangit, na hindi ka walang kwenta, na wala ka ng ginawang tama. Because God will renew your mind habang ang salita niya ay pinapapasok natin sa ating buhay. Then you will be able to test and approve that God's will is His good, pleasing, and perfect will. Good, pleasing, and perfect will. Ang kalooban ng Diyos kahit kailan hindi siya nagkamali. Hindi siya nagkamali sa iyong buhay. Pero bakit nagkakandamali-mali ang ating buhay? Because we don't really trust God. We don't obey God. We fall short. Hindi po tayo pinipilit ng Diyos na maging perfect, na maging mala Barbie, maging mala kung sino mang katalino. But He calls us to follow His perfect will. Naintindihan niyo po ba? Kahit kailan hindi po tayo magiging perfect sa pananaw ng tao. Pero ang sinasabi ng Panginoon dito, sundin natin yung perfect will niya. His good, pleasing, and perfect will. Hindi niya sinasabi sa atin na mag-succeed tayo sa paningin ng iba. But He asks us to seek and live life that is acceptable to Him. A life of achievement is a life of sacrifice. A life of achievement is a life of giving. A life of achievement is a life completely dependent sa Panginoon. That is a life of achievement. Jesus never said, do your best. Hindi po sinabi ng Panginoon, do your best. Ang sinabi po laging paulit-ulit ni Jesus from Matthew, Mark, Luke, and John, Jesus said, come and follow me. If we will follow God, we will never lack. Because God is our good shepherd. And we will see ourselves how beautiful we are. Sapagkat pinahayag ng Panginoon yung kagandahan niya sa bawat isa sa atin. Kulang po ba tayo ng confidence? Ang bababa ng tingin natin sa sarili natin? Huwag po natin i-allow ang mga kasinungalingan na ito ay manatili sa ating mga buhay. Tayo po'y manalangin. Tanging sa iyo, Panginoon, ang buhay namin. Salamat, Lord, sa ibinigay mong buhay, ipinahiram mong buhay, at anuman yung mga pinagdaanan namin. Sinusuko namin sa iyo to, Panginoon. Kunin mo na ang lahat ng dating kami at ako. Baguhin mo kami, Panginoon. Na ang ma-receive namin ay yung katotohanan ng iyong mga salita. That our confidence will be in you.
Pagalingin mo kami, Panginoon, for our inferiority complex. Hindi mo nais, Panginoon, na maging mababa ang tingin namin sa aming mga sarili. But our confidence is in you. And Lord, dalangin po namin that we will always praise you kung ano man yung binigay mo sa amin. Lord, we pray na sumunod kami saan mo man kami nililid. And let us be an encouragement for others. Kung paano namin naranasan ang pag-ibig mo. Kung paano mo kami inabot ng iyong pag-ibig. Nawa, Panginoon, ang buhay namin ay umabot din sa ibang tao. Kung paano mo kami inibig, turuan mo kaming ibigin ka at ibigin ang aming mga kapwa. Sa pangalan ni Jesus. Amen.